Mega love shout out mga kaibigan. Ako po si Tech Shider. Welcome po sa aking YouTube channel. Narito na po ang ikalawang bahagi ng broadcast ng ating mahal na inang Reynang Helen Abdurrajak. At mahal nating Prinsesa Siti Halima. Muling sinabi ni Prinsesa Halima na hindi na mapipigilan ang total global shutdown. At ibinahagi din po niya ang mga paghihirap at sakripisyo ng ating Pangulong Apo Lakay para matulungan ang mga mahihirap at para ipagtanggol ang ating bansa. Tinalakay din po ng ating mahal na inang Reynang Helen Abdurrajak ang mga mahahalagang bagay para maging aware ang lahat, lalo na ang paparating na total blackout at ang pag-take over ng militar during shutdown. At ito po ay magkakaroon ng chain effects sa ating pamumuhay. Lahat po tayo ay maghihirap sanhi ng pag-shutdown. Inihayag din po ng ating mahal na inang Reynang Helen na ang UN, World Bank, ICJ, ICC at lahat ng organisasyon ay tinitignan ng hulu-sulo. At winika po ng ating mahal na inang Reyna na lahat ng global financial assets of the world ay nagbalik sa zero. Samantala ang Infinito account, humakbang, at ang Mother account ay umusad para maibalik ang holy asset. At ito ay ang Omega Alpha. Para sa kompletong detalye atin pong panoorin ang video. Hanggang sa ito po ay matapos. All credit po sa ating mahal na inang Reynang Helen Abdurrajak. At sa ating beloved Princess Siti Halima. Ngayon, at least we know that we are already in the transitory phase. So, since 2013, nagbigay tayo ng 5 years grace period. Nagkaroon tayo ng transitory implementation phase. At least this time we know that nasa rubo-rubo na tayo. So magkakaroon talaga na tayo. Magandang gabi. Magandang gabi. Mahal na Siti Halima. So right now, at least, okay, so nandito po si Siti, okay, so ihuhog kita, at least you can say, and natin. 5 years, grace period. Nagkaroon tayo ng implementation. Mahal na rin na. Okay. Hindi ka makapasok doon sa live natin. Sige po, okay po. Magre-request po ako ulit. Okay? Sige po muna. Okay. Good evening. Yan. Okay. Good evening, everyone. Yan, Twin. Okay. Nakaano na. I cannot see your face, but I can hear, the world can hear you now. It's your turn. Okay, unang-una po, first and foremost, my utmost respect and grateful thanks for Almighty God for the time that we had broadcast tonight to our beloved King and Queen. Thank you so much for all your sacrifices. Thank you for your endurance and especially to Apo Lakay, sa lahat ng sakripisyo niyo po, sa lahat ng mga pasakit, nagpapasalamat po ako. At saka sa lahat natin mga kapatid, Luzon, Visayas, Mindanao, at saka sa dako man ng mundo, magandang gabi, magandang umaga, good afternoon po sa lahat. So, mahal na Reyna, ako po ito sa pusong nagpapasalamat na sa lahat ng mga sakripisyo niyo po, ito na po yung panahon na inaantay natin. So, actually, off ko lang po itong
tawag ko sa isang linya kasi para matawagan natin si Tatang kasi talagang inaantay natin na kung maaari makalabas siya. So, for a moment po, tatawagan natin si Tatang kasi at least marinig po. Okay, pagkatapos ng audio mamaya, City, para at least marinig nila. Opo, mahal na rin na. Yan, nagre-ring na po. So, alam ko po, inip na ang karamihan. At ayaw nilang, kumbaga nga, marami pa rin ang hindi naniniwala kasi nga to see is to believe. Pero kahit ayaw niyong maniwala, gustuhin niyo man o hindi, matutuloy ang global shutdown. Alam ko na talagang mahirap din ang kalagayan ng bawat isa, lalong-lalo na po si Tatang, kasi nga talagang sa ngayon, binabantayan niya hindi lang ang kalawakan, ganon din po ang West Philippine Sea at yung seguridad ng bawat isa. So sana maunawaan po ng bawat isa dahil ito na yung panahon na kumbaga nga inaantay natin. So we're trying to contact Apo Lakay for his message kasi nga today is January 22 sa ibang bansa. Marami ang naiinip pero alam ko hindi tayo bibiguin ng ating Ama dahil ito programa na matagal na dapat na isakatuparan noon pa. So marami ang pasakit, marami ang mga pagsubok pero wag lang po tayo mawalan ng pag-asa, maging matatag lang po tayo at laging handa kasi ito na po yung panahon na inaantay natin. So mahal na rin na, inaantay at kumbaga nga, babalik lang po ako, mahal na rin na MST, kumbaga nga, ikonik ko lang po si Tatang muna, pero hindi ako lalabas sa live, antayin po natin. So panahon niyo po muna, mahal na rin na, kasi talagang kailangan natin ilabas si Tatang today, sa ngayong gabi, kung maaari natin na maano, kasi alam kong may ginagawa sila ngayon pero at least makuha man natin ang kanilang kumbaga nga ang kanilang side or yung decision nila for final shutdown. So thank you Queen. Ibibigay ko muna yung panahon sa iyo Queen. Antayin natin si Tatang habang tinatawagan. Okay, so out ka na. Okay lang po. At least mag-aantay lang po ako. Sige. Just let me know. At least you can see. Marami kasi mga abusado. Marami kasi talaga ever since. Inisa-isa ko yan pinuntahan lahat ng Marcos na sinasabi for my basis. Lahat po iyan dinokumento. Lahat ng kirams pinuntahan ko. Pero meron pa rin. Kasi kung merong 1,000 plus na kirams, siguro millions ang Marcos na lumakas. And this is the saddest part of it. Kaya nga sinabi ni Apo, wala siyang anak na suwain. Whether they like it or not, after 2013, wala na po otoridad ang Malacanang, ang Senado, ang Kongreso. Pinagigyan ko pa rin kayo ng 5 taon. 2013, 14, 15, 16, 17, 18. Yun na yung kasagsagan ng paggrabe talaga. Dinala pa ako yan ng mga artista, hinamak sa Senado, sa Kongreso, kung paano ako parang kainin. Nagdala ako ng mga maraming papeles. Pero alam niyo, lahat niya may price. Kasi nang dahil sa pag-block, nang dahil sa pag-delay, lahat kayong naging kaparte ng misyon na ito na tumalikod dahil anong sinabi? Pumasok lang kayo to find kung ano ang estado ko. Pero hindi niyo nalaman
because I never gave all my alas. Ang pinakaalas ko, palaging nakatago. Dahil alam ko na meron kayong gagawin. Biro niyo, ang pinakamasakit talaga na nangyari, noong nagkaroon na ng pangalan sa sistema ng pinansyal, in March 12, 2020, automatic ha, nag-lockdown. Kaya kung sino siya, di ba? Parusa po yan. Marami pa sa inyong hulihin. Dahil may batas, may gobyerno, may mataas sa physical, sa political, sa military government. At iyan ang hinahawakan ng royal family. Kung walang royal family na naghahawak, hindi natin masolusyonan ang problema ng buong mundo. Kaya nga yung sabi nila, saan ba yan hearing yan? Pasensyahan tayo. Lumaki po ako sa giyera. At alam ko kung paano ako lalabas. Sa giyera, itinatapon na. So, yun, salamat sa mga tao nagbibigay, nagsuporta. Pero ang hindi ninyo alam, kasama kayo sa mga programa na inaayos ni Queen. Those of you that became loyal in the operation, in the finance, in the support, in Malaysia, I was able to create right now 5 major corporations. Sa Philippines, nandiyan yung Imperial Federation of Farmers and Fishermen na kung saan dinivert ninyo ang 443 trillion. Alam nyo yan. Alam ng mga bankero yan. Alam mismo ng chairman of the board ng BDO. Ang security bank, yung $2 billion na royalty dahil inaprubahan natin yung polymer na 1,000. Pinaghati-hatian. Nagbinigay nila kay Mamay. Pero si Alnas, yun ang masakit sa akin eh. Tapos kami pa yung pamakin. Kasi hindi kami kumukuha ng pera na galing sa drugs, sa kidnap or ransom, sa illegal gambling, sa wedding. At alam niyo na, sa Cebu, marami po yan, na yan ngayon ang kinatakutan nila kasi ma-demonetize yung flood control funds ninyo. Di ba galing yan sa nag-imprenta na ilang container van galing sa Palawan? Di ba? Prinsesa? Opo. Lahat yan. Ngayon, nagbibigay kayo ng pasakit sa amin, pero alam ninyo may Diyos, may Allah. Minsan mag-iyakan na lang kami ni City dahil hindi na kaya ng mga katawan namin
Dahil minsan nakakapuslit pa rin yung black magic kung ano-anong nilalagay sa aming mga katawan. Oo, guarded kami. Pero pag weak kami, walang tulugan, trabaho, accounting. Kaya yung may mga sinasabing may utang ako, isumitin ninyo ang resibo kay City Halima dahil mababayaran kayo. At iyan ang hiningi ko kay Apo Lakay. Lahat ng mga nakunan sentimo, kapag kayo ay naging honest, magagantin pala kayo. Dahil ang aking trabaho is to bring back ng tamang respeto sa bawat isa. Kailangan respetuhin yung mga Muslim na hinahamon ninyo na sila yung mga kawawang nilalang. Kaya nga inuna ko ang likwasan, ang pinakawawang lahi ng Raja Sulaiman. Kahit namatay si Sultan Kelly, Siti Halima, Apo Lakay, grabe ang pag-fill up niya sa mapping window in the order 001 na kung saan pinatunayan niya ang suporta sa paglabas ni Apo Lakay. Galing din sa pusod ng likwasan. Kahit nakalubog si Kelly sa katubigan, napadali ang kanyang buhay dahil hindi siya aalis doon sa tubig na kung saan super lamig, araw-gabi, pagbantay ng ating langis. Pero kayong mga bagbandan, magtanong pa kung saan ang aking kaharian. The Raja Sulaiman blood is coming from Madhyapalit Empire and Ratchakayan Empire to Sarawak Empire, down to Brunei, down to Likwasan. Iyan ang imperyo ng Lupaso. Raja Mamay is also the blood of the Raja Sulaiman. Kaya nga, kung tutusin, kahit anong claim, kahit sinong mga lawyers, judges, your work, ang pinaglaban ninyo ay null and void. You are fighting the sovereign judge. Kaya nga minsan, mabuti na yung nag-iisip din kayo. Mabuti din yung pinag-iisipan ninyo. Darating kaya ang araw na makahalubilo niyo pa ako? Si Raja Mamay, sa lahat ng ginawa ninyong kabalbalan, may mukha kaya kayong ibigay sa akin? Yung tinatawag natin, you use your own religion. You impose your own belief. Para sumunod kami sa inyo? Paano yung misyon na binigay sa amin? Basta nalaban namin isusuko dahil gusto ninyo at painan niyo kami? I suffered more than enough. But I tried my best na kailangan may ebidensya ako. At doon ako na. Kaya lahat kayo na nangkama, mahihirapan kayo. In all these years, hindi ninyo nalaman na talagang planado na. Kung baga kami lang ang pinasampok ng mga lolo. And that is the exact word of Ama Ali. Pinasampok.
I know that Apo is just there. I hope that he can give us the time so that at least we know. But literally, mahina na ang transmission ng pera kahit saan. May order na iyan. Whether they like it or not, the 72 currencies, kaya nga 42 lang ang unang part ng demonetization o na in order because the 30 currencies are all the printed ones that Apple would like to utilize in the operating in the different countries. That is the prerogative of the president. Now, anong nakuha ninyo? Kaya na minsan nakakayamot. It's not Marcos ang pinag-uusapan dito. It's not Iraqs. It is the new generation leadership. The command. Yun ang kailangan natin. Kaya si Halima, marami ka na ngayong duplicates. Tatawa-tawa pa sila. They don't know what is the real essence of the divine mandate, of the divine governance. Marami po silang dadaanan. At least ako pasalamat. Because right from the start, pinakita sa akin ni Ama Ali, ni Ama Pandala, ni Ina Pindalidayan, the Puhawi. And I thank Engineer Ernesto Flores for recognizing the Queen of the intergalactic power. Thank you, Architect. At least you are there. And I really appreciate that much. I cherish all of your write-ups. And I know that one day it could be publicized as a book. And I will support you for that. The true Maharlika, kapatiran na nilabas ni Apo Lakay, iyan po ang mananalo. Hindi yung mga Maharlika nations, hindi yung mga different Maharlikas, no. Meron po tayo sa City Halima, and you know it is stipulated in the letter of instruction 0002. And this is the way how we should protect right now. Now, this is the move. I hope that all of you right now are listening, watching. If you want to come in, there's an invitation. Mahal na rin I will take this opportunity na ipaabot sa Hello? aking mga kapatid. Hello po. Napindot. Okay. Inaantay natin na sagutin ni Tatang ang tawag. Pero alam ko po, busy siya ngayon dahil nga we are at a critical situation kasi may banta ng nuclear, kumbaga, sa West Philippine Sea. Kaya yan ang binabantayan at inaasikaso ngayon dahil nga sa pag-declare natin ng total global shutdown. So, mahal na rin na, alam ko po, marami ang nagtatanong at marami ang naiinip, pero ito lang po ang inaayos natin is lalong-lalo na si Tatang ang kapakanan ng bawat isa kasi hindi Okay. pwedeng I know so well the stand. This is now the moral, spiritual, and the moment na pwede natin ilaban. Meron ba talagang anak si Apo na lumaban, nag-stand para sa kanya? Marami kasi nagpapanggap na Apo Lakay. The Apo Lakay reserves only to Judge Pinham. Biro mo, mismo kapamilya hindi ni-recognize ang matanda. Mismo
katabi, hindi naging kumbinsido na siya ang apple ng kain. It's just the same way to us, Siti Halima. Because we don't give everything. Because if we give everything, sila na rin si Helen. Sila na rin si Siti Halima. That is the game of the dark force. Kaya ngayon ang sinasabi sa akin palagi, be careful. Because if they knew your secret, they will have to take over you. Yan ngayon ang nangyayari. Kaya nga tayo nagiging kawawa sa sitwasyon. Dahil talagang akala nila, porque may pera sila, may kotse sila, may mansion sila, sila mananalo. Pero hindi. Pag na-demonetize lahat iyan, wala rin silang puntahan. Babalik sila kay Apo. Iyan ang pinakamasakit na parte. Yung wala silang matakbuhan. Dahil wala rin palang kwenta ang pera nila. Kasi ang pera nila, akala nila, yun na. Ang bagong lipunan, matagal na po yan na imprenta. Ang Asian dollar, matagal na yan na imprenta. It's just the authority to circulate. Now, where is really? Kaya nga sabi ko, anong balon ng Central Bank ng Pilipinas? Kahit anong gawin nilang publicidad, the backup has been taken back away from them already. All the entire world knows the 617,500 metric tons of gold na yan ang backup ng Central Bank of the Philippines. Na yan yung dinala ni Apo Lakay sa different countries. Kaya may utang lahat ng bangko ng central banks ng buong mundo. Kaya nga, meron tayong World Bank. Ngayon sasabihin nyo na nakuha na ni Bongbong, ang may hawak pa rin yan is si Apo. And Apo has his own choice kung sino yung tagapagmana niya. Kung sino yung pinili niya. Bakit hindi kayo marunong rumispeto doon sa desisyon ng matanda? The act of defiance means kaparusahan. Kasi kayo ang nagpadugay, kayo ang nagpatagal. Sinasabi ko sa inyo, kahit anong gawin ninyo, ang BARM is illegal. Kahit anong gawin ninyo, walang pundo kayo makuha. Ano? Pupunta na naman kayo sa kidnap for ransom? Pupunta kayo? Na-stop ko na yan. Kawawa ang sulod kung hindi ako nag-posisyon doon. Lahat ng Egypt, anytime they can just get it. Police pa mismo, military pa mismo ang abductor. They made the business out of it. Merong spotter, merong planner, merong abductor na sinasabi, transported, meron pang housekeeper, meron pang boarding house, meron puro sila. Napakawawa ang sulod noon. But when Queen Helen and Raja positioned there, it is the fight to stop this one. The kidnap for ransom. The killing in the marketplace. Respeto sa respeto. No. Sasabihin niyo sa akin na wala akong nagawa? How about sa Digwasan? How about sa North Cotabato na sa
Cotabato City. It's not the doing, it's not the defense of the government. It is the defense of the royal family na naglalakad kami ni Raja, propagating peace and order, propagating na magkaisa kayo. That's why I am issuing an ID. Dahil pag ninuli sila ng militar, tumatawag sa akin, at least I know and I can defend. Pero yung ID na hindi ako gumawa at hindi ko kilala, na alam ko naman na talagang pinagkapirahan nila. My Allah, my Diyos, mapapahamak kayo. Dahil bawat ID na gawa ko, dinadasalan ko yan ng matatanda. For your protection. Kaya ngayon, Haji Yaya, Datuk Muhammad, dyan sa Basilan, go, go! We have to protect our people. Sa Sulu, now, at least we know. Yung mga delayed ID na sinasabi, all of you leaders, sinabi ko, gumawa kayo ng listing, ipavalidate ninyo, yan ang bibit-bitin ninyo. Pag nasa checkpoint, yun ang ipakita ninyo na yung mga ID ninyo is still under process ng HQ. That is one way. Kesa naman nagmamagtul kayo, remember, hindi lang kami utusan. Masakit din sa part ni City. Masakit din sa mga tagagawa natin. Kasi naging business na nila ang paggawa ng ID. Using me and using Raja and using our ID, pero they are on the different groups. Pinagkapirahan nila. The point is, they can make money. Second, they can destroy us. Third, okay pa rin. Kasi ito yung mga tao may madilim na balak. So they can just simply twist the story. Kayo naman mga tao na naniniwala sa kanila, nasa inyo yan. Because they are good tongue. Meron silang mga yam-yam that you can just follow them. That is the difference. Now ngayon, sa nangyayari, nakikita ninyo na talagang lahat tayo ngayon binabantayan. Okay, so at least nandyan si Dr. Robert, nakita ko, lahat kayo, na ano ngayon, I can see you, Raquel, I can see you all. I cannot just simply manipulate my gadget. Kasi kanina-kanina hinakaran yan. Kaya ang gagawin natin si Halima, did you record this one? Yes po. Okay. So, remember in August, meron na tayong mga tinatawag na mga central. No? So, meron tayo sa Japan, meron tayo sa Saudi, meron tayo sa ano. Kasi pag nag-power outstage, at least meron tayong pagaganahin na linya na atin. And that is, kaya po na yan. Okay? So, on how to reach out. Pero yung hindi maniwala, okay pa rin. Yung mga sige pa rin ng salita against us, okay pa rin. Pero basta, ilista rin sila pa rin.
Kaya sinasabihan ko kay Sultan Mads, yan, ang ano natin, maraming nagsasabi ng kung ano-ano sa amin. No? Sultan Mads, hang on, Sultan Jerry. So this is a process. Matagal tayong nag-suffer. Pero, nasa atin pa rin ang huling palakap. Yan ang pinakamaganda. Kasi, ang Diyos, ang Allah, ang ating kakampi. So, I'm sure Apo is so busy right now. So, if in case, i-record mo na lang, City, because I know that medyo ano na, ang ating time element. And this is the way how we could prove to ourselves. So, actually, I told Raja, hindi na kailangan pa. It's useless. Sarado ang utak nila. Pabayaan na natin. Kasi they want the color of the money. Yun ang gusto nila, pera lang. Pero ang hindi nila alam, na may dahilan bakit na-delay. Dahil may usapin ang ating mga kasama. At ang hindi nila alam, the top leaders, the superpowers, are the one now operating in this transition, in this power outstage, in this blackout, in this military takeover. Kung sumunod kayo at kung susunod kayo, maximum, sabi ni Apo, 3 months. Pag hindi, 6 months to 1 year. If I were you, you wanted just in a month, unite. Yun ang ginawa ko na meron tayong mga sultan, nandiyan si Sultan Pokan, Dayang Ruby, si Sultana, nandiyan si Sok Sergeant, nandiyan si NLFSP, si General Ramirez, at pati sa Palimbang, as far as way back, at least ngayon, nakita natin na nagkakaroon na ng changes. So, baybayin ninyo from the tip of Palimbang down to Marbel, Palumalo, Tantangan, to Takurong, to Esperanza, to Isulan, lahat iyan at least alam natin. So, ibig sabihin, pag dumating na yung puntos na wala ng elektrisidad, wala na rin bangko. Yung pera ninyo, kakainin na ng bangko. Wala na kayong mapapala. Kasi hindi kayo nakinig. Dahil papalitan eh. Pag meron na si Apo na ilalabas na ang bagong currency, lahat iyan kukunin yung mga, kasi wala nilang value eh. Yan ang demonetization. No value at all. So anong gagawin natin? Diyan makikita ang pagmamahalan. While we are doing this, at least alam natin kung tayo ay magkakaisa, at least alam din may mga advices yan sa militar, sa proseso ng kung paano ang distribution ng food, lahat yan gagawin. Yan ang tatay. Pinaghandaan niya yan. Maawa din tayo sa kanya, manipis na rin siya. Hindi ba kayo naaawa? Kami nagtatrabaho, tapos binabastos niya ba kami? Na kami na nga, yung nagpiprepare, dumipensa sa global. Kasi kung hindi, 666 kayo lahat. Pero kami,
ang dumepensa sa inyo sa buong mundo. Biro mo, yung international aggression, nandiyan dyan yung banta ng kalaban sa Pacific Rim. Maawa kayo kay Apo. Araw-gabi, nagbabantay ng kalawakan to intercept the missile. Kaya nga minsan, nung talagang inaaway ako nung lady, sabi ko kay Apo, sana pinabayaan ko na lang na mawasak ang Palawan. Di ba? Na-intercept ang missile, may mga debris, may mga bakal pang na recover sa Palawan Sea, malapit sa Spratley. Alam niyo ba yan? Pero kasi nagmamaang-maangan kayo. Kasi nagmamatalino kayo. Nagyayabang kayo. Na kayo. Kaalyado niyo si ganito. Kaalyado ninyo si Trump. Kaalyado niyo si Bongbong. Kaalyado niyo. Sinabi ko na nga sa inyo, walang gobyerno. Binibigyan nyo kayo ng pagkakataon ng peace and order na parang walang chaos. While doing that, at least, kaya nga ini-initiate namin na magkakaroon tayo ng proper listing. Okay, so dyan tayo. Kaya ngayon, at least, nakikita natin na medyo nagkakaroon na ng blockage sa aking wall. City Halima, umaarangkada na rin sila. Hello? So, Mahal Larina. Okay. So, hindi pa rin nag-appear si Apo. Talagang tinatawagan ko, pero talagang nagre-ring lang po yung cellphone niya. Anyway, kasi alam ko na merong meeting, merong ongoing meeting. Yung representative kanina nagbibigay ng na they are trying to finish yung kailangan na gagawin within the time frame. Kaya, ang sa akin, mag-imbak na lang kayo ng kailangan natin. Mabuti pa yan, huwag kayong mainip. Yun lang ang hiling ko sa inyo. Huwag kayong mainip. Kasi pag dumating na yan, maalala nyo rin ako, maalala nyo rin si City, maalala nyo si Apo. Now, kaya nga gumawa ako ng plataforma on how to be na hindi kayo mahirapan. Unang-unang, that is military takeover. So alam natin, medyo mahirap yan, madugo rin yan. Kasi marami pa rin subain. Nakaposisyon na po dito sa Bohol Queen. Okay, very good. Kasi alam na natin yan. So ngayon, ang ano natin, kasi pasalamat ako that the Armed Forces of the Philippines now recognize the new ruling ng Philippine Islands. Pasalamat din ako sa mga MNLF na sumusuporta na ngayon kay Haji Yaya at sa ating mga nasa pulo. Kaya nga sabi ko, City, I also gave, alam mo na yung message ko sa inyo ni Apo kanina, why I am taking the office, kasi lahat iyan ay may paraan. Kasi kung magposisyon tayo doon sa kabila, alam mo marami pa, mahirapan pa tayo. So, at least, meron tayong territorial positioning up to Kalimantan, Bulungan, up to here, kung saan ako. And now, at least, mabilis na yung ating pag-restructure. So, the global finance, nandiyan na, at least yung mission ko to resolve the global financial crisis, the global climate change, the global health crisis, lahat po ito ay nasolusyonan ng ating tatay, ni Apo Lakay. Ngayon, sa lahat ng nagsasabi ng mga anak-anak, pasensyahan na po tayo, darating ang araw, ayaw ko rin na magkaroon tayo ng disagreement. Kasi sinabi ko na sa inyo,
Hindi Marcos ang pinag-uusapan dito. Hindi Herodes. Hindi Diazes. Mga akad aliases lang po iyan ng totoong Apulagay. Kaya I thereby request everybody to stay calm. Make your leader a strong leader. So tinatawag natin connect, interconnect. Be the land of promise. Chosen by God, by Allah. Dapat tayong maging ehemplo sa buong mundo. Dapat nandoon na yung respeto sa isa't isa. Kaya nga minsan, yung ginawa ng isang babae na talagang dinurog ang pagkatao ko. Napakasakit. Pero hindi doon nag-stop ang mundo ko. The more ko pinapakita na hindi ako ganyan. Kasi kung alam nila yung programa ng Global Business Consortium natin, City, magugulat sila. Pero kasi, kung ibigay ko pa ito sa ere, sa publiko, haharangan na naman nila ang programa natin. So let Apple decide on whatever it is, because at least, pag once na nag-take over, so every system is down. Education, healthcare, mga hospital, lahat po yan apektado. Hindi lang gobyerno. Pati buhay ninyo. Kasi ito ay transition. Kailangan ng Diyos. Kumbaga yung usapin nila ni Taning, tapos na. Siya naman, pinagbigyan lang siya. Kung sino sa kanya, sumama kayo doon. Because that is your personal choice. I cannot impose to you your belief. My belief, brother. Kung ano yung paniniwala, doon kayo. Sa amin, right now, is guiding you. As the governors of the divine New Makkah, New Jerusalem, I am asking each and everyone, simple lang, paano nga ba mabuhay nang hindi ka nakakasakit sa kapwa? Paano ba matulog sa gabi ng mahimbing? Na wala kang iniisip kung meron kang nakapakan, kung meron kang pananalita na hindi maganda, kung meron ka bang nasaktan. Yun. Kaya nga dito, kasi kung babasahan ko kayo ng libro ng Bible, ay ng Quran, ng nanduduwa, mahihirapan pa kayo. Simplified ang doktrina na sinasabi ko. Itanim niyo sa isipan, itanim niyo sa puso, dahil tayo pa rin sa sarili natin ang masusunod. Nandiyan ang Diyos. Let God controls you. Yun na yung sinasabi. Return it to Him. Yung paghihirap, yung kailanganin natin, give it back to Him. And He knows what to do. Live a good life. Clean life. Malinis lahat. Kaya ngayon sabi ko kay Apo, nang dahil sa 300, nasira lahat. Pero bayad man din. Kinuha man din doon sa ID.
Ano ba talaga? That is what you call nangangaman pa, pati si Apo nilagay sa alanganin. Tuloy daw ang laban, hindi niya alam na ang NBI mismo ay inuutusan. Do not say things publicly that you will be having a problem. Yan ang sinasabi ko kay Raja. Mahirap magsalita. Mahirap maglunok kapag mali. And I really appreciate it so much this time because I know that the guidance of the Holy Spirit, the guidance of our mga limaya, mga lolo, nandiyan dyan. And I thank Guru, General Suwaib, kaya nga pinag-aanuhan nila yung bakit may manok, didn't know that that is the symbol of me and my grandfather in China. So, ang mga bata, bilang mga nandiyan in the different dimension, they have to do something now. Because one day, somehow, they have their own plans and strategy how to continue this mission. Kasi tayo ay inuutusan lamang. We just follow kung ano yung gusto nila sa atin. Ganun ang nangyari sa buhay ko. Maraming sumakay sa mission para sa personal interest lamang. Marami ang gumamit ng aking mga testamento hanggang sa nakarating sila sa bar na ito na masabi ko talaga, wala value. Dahil pinapirma nila si Mamay ng ilang trilyon. Pinapirma nila ng blank na papel when he got kidnapped in Malaysia. But because of the ability of the Queen, I was able to stop the transport to Kudat, to Mangsi, and to that area na kung saan nag-aabang mismo ang mga mayors ng Palawan together with the brother Alnas dahil talagang isaswap na nila ng bar mismo dahil yan ang kanilang amo, ang kinalang king. At yan din ang ginamit ng kabangkuhan ng Central Bank. Kaya nawala ang $2 billion dahil binigay kay King Mamay na ninakaw na pangalan na pagkatao ni Agnes. Kaya nagkalintik-lintik lahat ang inyong problema dahil mali ang hari na sinunod nila. I really asked the Lord then. Kasi one has to be out. For sure, I will not let Mamay die without any fight. So thanks be to God, to Allah, dahil talagang officially kinuha at nawala sa mundong ibabaw ang kapatid na ako rin ang papatayin. Dahil sa Sabah, I have also suffered more than enough. Hindi niyo lang alam. Yan ang laban. Yan ang kailangan natin gawin. Maging matatag tayo. Despite sa unos, sa bagyo, lahat ito. And prepare for the big waves. Kasi talagang yan ang kailangan na ngayon. Patunay. So sabi nga nila, salita lang ako ng salita. Meron pa dyan matanda na pati yung aking mga platform, kini-question, pati yung kung totoong anak o whatever. So didn't know that God has His own way and lahat naman. When I was in China, I was addressed as the daughter. Ama Ali addressed me as the daughter. Ama Pandana addressed me as the daughter.
Apulakay addresses me as the daughter. So all my elders categorized me as the daughter because they knew that I am the daughter that will transform the world into the land of promise by God, by Allah, to reign again. Kasi nabawi niya na tayo. It's up to you if you have to go back to Him or not. Yan ngayon ang ano natin. Kaya to all my friends in the religious community, in the Catholics, in the religious order, I humbly ask you, this is not just because I want this. It is because that I am mandated to do this, to restore the ruling of God on earth, to do the platform of restoring the natural law, the human law, the divine law into this world again. Pagbabalik loob sa may kapal. Yan ang ibig sabihin ng misyon na ito. Kaya, Apo granted me ang maali, the seven Magdum, granted me as the governess of the Philippine Islands, the new Makkah, Jerusalem of the Divine Commonwealth Nations. 66 plus 1. Nabawi lang siya. Trono, sceptro, corona, at ang ating birthright. We are now classified as the new being in this wide world. Napaka-sarap pakinggan na tumaas muli ang antas ng bawat Pilipino sa buong mundo. Iyan ang pinakamagandang regalo sa laban na ito. Kaya panindigan niyo rin, join me in leading this promised land to be the example of other nations on earth. This is the reason why I have to be humble. I have to live to the mandate of God Allah as I am into this territory, not only of the Pacific Empire, but the empire of God, the global earth. So, the UN, the World Bank, the ICJ, the ICC, all the major entities, organizations are all looking at Holo Sulu. And now, Malacanang, I asked already Siti Halima that if you will not listen and submit, surrender, it's not anymore my problem. Because the more you do the defiance, the more you suffer the consequences of that action. It's not mine. It is the rule. It is the divine justice that is being implemented. Zero is zero. All the assets, all the financial assets of the world is back to zero. Therefore, the infinito account stands, and the mother account is going to move forward to restore the holy asset, Omega Alpha. That is the good thing now that happens into this world. I'm sure that everyone who watches me
There are so many contesto na sila ang pinili ng Diyos. Maraming propeta pa ang mga backup. Pero sinabi ni Raja Bamay, kung sila ay binigyan ng testamento ng 7 makdo ng mga underworld, ng mga galactic powers, din sila. And I really appreciate Apo Lakay as the father, the owner, and the last defense of the divinity in the golden age. He lives to his name. He lived up to what his mission has been designed. As implementer of the full recovery of the territorial domain of the Titulo de Propiedad, Royal Decree 01. Wala kayong magawa. It's all back to the hands of the owner. Because from day one, the law of sovereignty and ownership is my fight. And that is the fight of everyone who believes in this mission. Kahit anong gawin nila, wala na, tinapos ko na. Implementing the divine rule through the Federal Republic of the Philippine Islands and the Federal Republic of Lupasug is the best and the only means to put back the natural path of redemption, of returning back to God, Allah, the Creator. I know that I have spoken quite a lot already, and this is how many hours? More than 1 hour. But I thereby say, Apo, as I have laid down the structure, I have repositioned myself in accordance to the will of the Father. Kasi kung wala, madali silang makalimot. Yan po ang rason na kung bakit meron tayong mga sultan. Nandyan sa Lanao, si Sultan Don Amarin, remember, hayaan niyo sila. Kung ayaw silang maniwala sa inyo, pinagtatawanan kayo, then, so be it. Hindi natin sila pagbibigyan ng pagkakataon na lalo pa kayong hahamakin. Sultan Pokan, I really appreciated your call to Commander Ned. I'm sure he is listening right now because all of this reaches to our Prime Minister, the strong combatant of MNLF, who followed the mandate of Maas, the Hula Bangsa Agawan. So, whoever the Maas, bahala sila. Pero tayo, at least we know that the revolutionary government is now merged together with the Royal Armed Forces that Queen has instituted, together with the Armed Forces of the Philippines. Mabuhay po kayo. So, the deputization in this lockdown, in this military takeover, so nandiyan lahat kayo. Spardia Sulaiman, peacekeeper, auxiliary natin, ang ating MNLF. So, now you are into one. So, intayin ninyo kasi the UN assigned for the takeover is also
intact. Kaya lahat kayo, ano tayo? Now, this is not anymore just kung ano yung pananalita ko. May basihan ko yan. Wala nang flight. Marami ng countries. The airspace are already closed down. Ngayong gabi, alam ko na merong mangyayari. Oh, it's already 12 o'clock. And I'm sure you will see the difference. But I pray that you will become stronger. Malagpasan natin ito. Kailangan lang. Kasi hindi susuko ang mga korupsyon na mga tao. Corruptors. Mga illegal aliens na sinasabi ko na nandiyan sa Senado, Kongreso nila. Okay, so lahat ito matutuldukan na natin ang mga pagnanakaw nila sa kaban ng bayan. So maraming salamat. So City, magpapaalam na tayo. Maraming salamat, Queen, sa opportunity na nakasama ko kayo at sa lahat ng mga kapatid natin. Inauna natin ang kaligtasan ng bawat isa at sana maunawaan nyo na kahit hindi natin nakasama si Apulakay ngayon, alam kong may ginagawa siya. So, pagdasal natin at maging handa palagi. At maraming salamat po sa lahat-lahat. Mahal na rin. Maraming salamat din, City Halima, Radyo Mamay, sa lahat ng nag-watch ngayon. Gusto ko man sana makipagkantahan muli sa inyo, pero meron po akong gagawin after this. Kaya magpapaalam po si Queen, magpapaalam po ako sa inyo. And I wish you all the good health, the good mind, and be humble, be patient. And all I want is reform yourself. So, accept and love one another. Hayaan nyo na yung mga basher, hayaan nyo na kung hindi maniwala. Si Jesus nga, alam niyo kung ano nangyari sa kanya. Si Prophet Muhammad, alam niyo rin. So, maraming salamat. God bless everyone. Mas salamat. Mega love shoutout po sa lahat ng mga nagkokomento ng positibo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal at pagsuporta sa ating mahal na Haring Roger Mamay. At sa ating mahal na inang Reynang Helen Abdurrahman Elizabeth III. Please like the video to support, at inyong i-share sa inyong social media communities. At kindly subscribe kung kayo po ay bago sa aking YouTube channel. God bless.